heads and feel the presence of the Holy Spirit. Heavenly Father, give grace and courage to us who have worked hard and now greet this special time of graduation. We thank you for protecting and guiding them to this point. All praise and glory to you. Inspire us to put to good use all the knowledge, skills, and life lessons gained through our education. Continue to bless the graduates with love, protection, mercy, strength, and wisdom. May they live passionately to honor and glorify your name. Most importantly, as we face unknown challenges, moving our health to keep clear the greatest us, wisdom of all-knowing Jesus, and the power of the cross. The chapter has closed and another eagerly awaits. Pave the reed with opportunities and inspire them to live with hope in this incredible journey called life. Mga kababayan, ang pambansang awit ng Pilipinas. Kayang magiliw, ewas ng silanganan, alam ng puso, sa dikit mo'y buhay. Lupang binirang, tuyang ka ng magiting, sa manluluping, di ka masisigil, sa nagagang tutok sa simoy at sa langit mo babaw, ay hinagang tula, kawit sa pagkayang minamahal, ang isang ng matawag mo'y tagumpay na nagtitigil, ang bituin at araw niya kailan pa may di magtitigil, lumanang araw ng warhabit pagsinta, buhay langit sa piling mo, ang inigaya na barkay mga amin, ang mamatay ng dahil sa'yo. Panunumpas sa watawat ng Pilipinas. Ako ay Pilipino, buong katapatang nanunumpa sa watawat ng Pilipinas, at sa bansang kanyang sinasagisag na may dangal, katarungan at kalayaan na pinakikilos ng sambayanang makadiyos, makatao, makakalikasan at makabansa. Bayang Cavite, aking mahal, laging patnubay ng may kapal. Sa yakap mo ay langit ang buhay at laging makulay. May isang siglo nang nagdaan, bayan mong kawitan kung saan ay sinilang ang kalayaan, ang lahat ay nagdiwang. Cavite, Cavite, lagi ka sa puso ko. Cavite, Cavite, buhay ko'y handog sa'yo. Kung maapit, lakas ko'y laan ang maglingkod sa'yo'y kaigaan. Cavite, Cavite, ang lalawigan kong mahal. Mahal kita, Cavite, tangi lang sa may kapal.
mong hinigiling. Kabitin mo kami tunay, maglingkod sa'yo ang aming alay. Pangarap ko ay kaunlaran, katarungan at kapayapaan. Lungsod na kami kong hirang, Trece Martires ay mabuhay. Kabitin mo kaming tunay, maglingkod sa'yo ang aming alay. Pangarap ko ay kaunlaran, katarungan at kapayapaan. Lungsod na kami kong hirang, Trece Martires ay mabuhay. To our beloved principal, Dr. Basilisa R. Digma, our head teacher, Mrs. Irene H. Aniversario, to our guest of honor, to our barangay captain, Honorable Simeon Perdito, teachers, parents, graduates, ladies and gentlemen, good morning to all of you. Today is the momentous day to all of us graduates. Our labors and efforts are almost to be paid off. The batch 2019-2020 graduates with the team Sulong Edualidad, championing the nation's future. In life, we cannot deny that we always make shortcuts because we wanted things to be easier for us. In the quest of knowledge and wisdom, I am sure there are no shortcuts. School life is not easy. Finances, time, intellect, and emotions have to be managed well. Let me be honest with you. When I started at this school, I was a little embarrassed by what I was doing. But now, I'm sure of my decisions. I have made to reach this position, Batang May Karangalan, and it was also because of my parents and brother are always there to help me, as well as my friends because they are always around to cheer me up and motivate me as well. I believe that we are made complete with spiritual, physical, psychological, and intellectual gears sharpened across years of staying here at Hugo Perez Elementary School. And in our fresh start hereafter, may these sharpened gears serve as our strength, courage, and wisdom as we face life's challenges. Before I end my speech, I hope you will still give me a few more seconds to express my heartfelt gratitude to the people who have been and I know will still be with me in my fresh start. I want to thank the Lord for the talents He has given me and for the family that I have. To my Daddy Ferdinand, who is our hero, who works hard for the good future of me and my brother, and also endures the sadness of being away from us. Thank you for all your sacrifices. To my ever dearest Mami Nazel, who is the light of our home, who never ceases to guide and protect me through all my battles. Mami, Daddy, and Kuya En, you are my inspiration and I love you all so much. My heartfelt gratitude to all my teachers who are always there and teaching their unique approaches. More profound thanks to Mrs. Risi Bisige, an epitome of a second mother and advisor. She taught me the value of teamwork, discipline, and accountability. To my closest friends, of course you know who you are. Thank you for all your cooperation, love, and trust.
Yes, we've just made it. To all my fellow graduates, always remember, stay humble and honest, believing in ourselves and gear up for the fresh start. Congratulations and mabuhay tayong lahat. Sa ngalan ng Department of Education, ang ating mga opisyales, members ng Executive Committee, members ng MANCOM, ang Management Committee, saan naroroon ang mga regional directors at mga superintendents, mga supervisors, ating mga central office directors, at pinaka-importante, mga principals sa mga teachers. Kami lahat ay tuwang-tuwa na natapos na rin ninyo ang mga pangangailangan para magiging considered na kayo na graduates of class 2020. Kayo ay isa-isa kong kino-congratulate. Sayang hindi ko naman kayo pwedeng maka-shake hands o pwedeng mangitian ng personal, pero yung ating magandang asal, yung ating magandang pagtingin sa isa't isa sa inyo, nandoon pa rin. At saka tuwan-tuwa kami talaga, lalo na ako. Para sa akin, ang graduation ay isa sa pinaka-masigla, pinaka-masaya na okasyon sa buhay ng isang learner o isang estudyante. Pero pinakamasaya din yan para sa teacher. Pinakamasaya yan sa lahat na administrators dahil mayroon na namang graduating class na nakakatapos. Kayo ay very special. Special kayo sa parents ninyo. Special kayo sa mga friends, sa mga teachers ninyo, sa community. Special na special kayo, each and every one of you. But you are also special in a different way because you are graduating at the time of COVID-19. Siguro, pag magiging ganap na kayong citizen ng Pilipinas o lumaki na kayo, tumanda na kayo, sasabihin ninyo, ako ay nag-graduate sa panahon ng coronavirus. Congratulations to each and every one of you. It's a new world that you are facing. Siguro, some of you, hindi ako sigurado sa mga elementary students, pero sa mga junior high at saka sa senior high, alam niyo yung pelikula ni Aladdin. Si Aladdin, mayroong magic rug, di ba? Sumasakay sila, naglilipad sila kasama si Princess Yasmin. At saka ang kinakanta nila, a whole new world. You're now leaving your school, you're entering a whole new world, but do not be afraid because you will not be alone. Your teachers will always be with you. Your government will always see to it that you will be educated. Your family will be with you. And most important, God will be with you. So God be with you. Do not be afraid. These are wonderful times. Congratulations sa isa't isa sa inyong lahat. Thank you. Great morning to my DepEd Cavite Province family headed by our SDS Dr. Romelsi Bautista, ASDS Dr. Galileo Go, to our CID Chief Dr. Elpidia Bergado, to our SGAD Chief Dr. Diana Tupacio, to my fellow PSDSS in Trece Martires City, Dr. Amelita Peñalba, and Dr. Saturnino Hernandez. To our
City Mayor, Honorable Gemma Lubigan, and councilors, to our guest speaker, to our principal, teachers, parents, visitors, graduates, great morning, everyone. My warmest congratulations to all the graduates of the school year 2019-2020. This graduation ceremony is a very significant occasion to all of you graduates, for the parents, and for the teachers as well. May this occasion inspire all of you to study hard for the fulfillment of your dreams. You know, life is full of challenges, like the pandemic that we are experiencing nowadays. When even in the midst of difficult situation, we have to keep on moving forward and focus on our dreams. Nothing can hinder us in pursuing quality education for your better future and for the progress of our nation. I salute all the teachers and your principal in this school for the untiring effort, affection, and passion in molding the young minds of our learners in Trece Martires City. You provided them the knowledge and skills and competencies under the K-12 curriculum program. Good job to all of you. To the parents, we thank you for all the sacrifices in attending all the needs of your children, your continuous guidance, love, and support them, build their confidence, and exerted more effort in studying to the higher level of education, the junior high. For this year's theme, Sulong Edukalidad, championing the nation's future, we are all committed to provide the necessary skills through the delivery of quality, accessible, relevant basic education to all our Triseño learners. Let us combine our efforts as one family in the DepEd Cavite province for the common goals in achieving quality education. Again, congratulations to our teachers, to our parents and graduates for this school year. Mabuhay po tayong lahat. Isang mainit na pagbati ang aking pinaabot sa ating panauhing tagapagsalita, mga guro, mga magulang, at sa lahat ng mag-aaral sa ika-6 na baitang sa inyong pag-angat ngayong taong panuran 2019-2020. Bagamat isa sa pinakamahalagang pangyayari sa inyong buhay ang maranasang umakyat sa entablado na sa kasawiang palad ay hindi nyo may sasakatuparan dahil sa pandemyang hinaharap ng buong mundo. Kailangan nating makibagay sa lahat ng kasanayan ngayong new normal. Marahil marami sa inyong nalulungkot at nanghihinayang dahil sa pagbabago ng ating buhay dulot ng COVID-19. Subalit hindi ito hadlang upang huminto kayo sa inyong mga pangarap. Magsumikap kayong lahat upang maabot ang inyong mumunting pangarap nang makamit ang minimithi niyong tagumpay. Ako ay naniniwala na ang batch 2019-2020 ay magkakaroon ng positibong pananaw at kahandaan na harapin ang lahat ng pagsubok na darating sa inyong buhay, lalong-lalo na sa panahon ng new normal. Magpatuloy kayong maniwala sa inyong mga sarili at panghawakan ng inyong pangarap. Umaasa ako na sa paglipas ng 10 taon, ang lahat ng kabilang sa seremonya ng pag-angat ay babalik sa inyong inang paaralan na may bitbit na karangalan at tagumpay. Ito ay magiging matibay na sandata sa pagpapatuloy ninyo sa buhay
para sa sulong edukalidad, pagtataguyod para sa kinabukasan ng bayan. Muli, binabati ko ang batch 2019-2020 ng isang maligayang pag-angat tungo sa mataas na antas ng pag-aaral. Maraming salamat po. Pagpalain nawa kayo ng poong may kapal at mabuhay tayong lahat. Sa lahat ng mga mag-aaral na magsisipagtapos ngayong taong ito, 2020. Gayun din, binabati ko po ang mga magulang na nagsasakripisyo upang mapag-aral ang kanilang mga anak. At sa lahat ng guro na nagbuhos ng kanilang kaalaman upang matuto ang mga bata. At ganoon din po, binabati ko po ang ating head teachers, Ma'am Irene Aniversario at si ate kong principal na si Ma'am Basilisa Digma. Sana sa mga mag-aaral na nagsisipagtapos, pahalagahan ninyo ang edukasyon na natatamo ninyo. Higit kayong magsimikap na magkaroon ng karunungan at makapagpatuloy sa pag-aaral sa kabila ng mga pagsubok sa ating buhay. Gamitin ninyo ang inyong mga natutunan upang maging isang mabuting tao, mabuting anak at mabuting mamaya ng ating bayan. Isipin ninyo na kayo ang kinabukasan ng ating bayan. Maging hamon sa inyo ang pagsubok natin sa kinaharap ngayon upang pagdating ng oras, kayo ang siyang magtataguyod at magdidesisyon sa kabubuti ng ating bayan. Maraming salamat po, Batch 2020. Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Sa ngalan po ng pangkalahatang samahan ng mga magulang, lubos po kaming nagpapasalamat sa aming punong guro, Dr. Basilisa R. Digma, sa aming ulong guro 3, Ma'am Erenea H. Aniversario, at sa lahat po ng mga guro na walang humpay sa pag-aasikaso upang maging maayos ang virtual graduation para sa mga magsisipagtapos na mag-aaral sa taong ito. Sa mga bayani ng paaralan, aming mga guro, isang malaking saludo po sa inyo. Dahil sa inyo pong propesyon, ang karunungan ng aming mga anak ay bahagi ng kanilang buhay na inyo pong ibinigay. Maraming salamat po sa inyo. Sinubok man po tayo ng pagkakataon na marahil tatatak sa ating mga isipan ang ating kinakaharap ngayon. Ngunit ito po'y hindi hadlang upang ang ating mga anak ay hindi mabigyan ng graduation rights. Hindi man po gaya ng nakasanayan nating pag-celebrate noon, bagkus sa pamamagitan nito, maipadama po natin sa kanila na sila'y nagtapos sa unang yugto ng kanilang pag-aaral at susuportahan po natin muli sa panibagong tatahakin na ating harapin bilang suporta upang maipagpatuloy ang laban para sa kanilang kinabukasan. Isang malaking pagbati para sa lahat ng kapwa ko magulang at sa lahat ng magsisipagtapos. Mabuhay po tayong lahat. Maraming salamat po.
Magandang hapon. Sa mga mahal na punong guro ng Hugo Perez Elementary School, Ma'am Basilisa Digma, Ma'am Irenea Aniversario, sa mga guro at sa mga dati kong guro na sina Sir Romel Isaguirre, Sir William Perry, Ma'am Alma Rose Ramos, at Ma'am Jonah Cristal, sa mga magsisipagtapos, mga magulang ng magsisipagtapos, at sa iba pang mga nanonood ng live streaming na ito, magandang hapon sa inyo at sana ay nasa mabuti kayong kalagayan. Sana ay malakas ang inyong katawan, masaya ang inyong pamilya, at malayo kayo sa anumang karamdaman. Ang pagiging bahagi ng pagtatapos niyong ito ay malaking karangalan para sa akin. Nangangahulugan ito na isang parte din ako ng inyong tagumpay. Tagumpay. Napakasarap pakinggan, lalo na kung ikaw ang nakakaranas nito. Pero ano nga ba ang kahulugan ng salitang tagumpay? Kung tatanungin niyo ako 10 years ago kung ano ang tagumpay para sa akin, siguro sasabihin ko na ang tagumpay ay ang makatapos sa kolehiyo, ang magkaroon ng magandang trabaho, ang makatulong sa pamilya, ang makapagpatayo ng sariling bahay, makabili ng iba-ibang ari-arian at mga sasakyan, at makapunta sa mga lugar na gusto kong puntahan. So, in short, ito yung kahulugan ng tagumpay na nakikita natin sa social media. Pero unti-unti at habang lumilipas ang panahon, nag-iiba para sa akin ang kahulugan ng tagumpay. Na-realize ko na iba-iba rin pala ang kahulugan nito sa iba-ibang tao. Nung magkaroon ng pandemic, lalong nagbago ang kahulugan nito para sa lahat. Napilitan tayong manatili sa loob ng bahay, huwag mo nang pumasok sa school, napilitan tayong mapalayo sa iba nating mga kaibigan o kakilala, at napilitan rin tayong umiwas sa mga paborito nating lugar gaya ng restaurant at mall. At siguro kagaya ko, iniisip nyo rin na paano ba ako magtatagumpay kung nandito lang ako sa loob ng bahay? Paano ko ipagpapatuloy yung mga pangarap ko kung nakakulong ako dito? But we failed to realize that just to be here is already an achievement. It's already a success. Ang pagkakaroon ng bahay na matutuluyan sa panahong ito ay isa ng tagumpay. Ang makasama yung mga mahal natin sa buhay at maging healthy sa present situation ay isa na ring tagumpay. At kayo, bilang graduates na nandito ngayon, ang makasama sa listahan ng mga magsisipagtapos ay napakalaking tagumpay hindi lang para sa inyo, kundi para din sa inyong mga magulang. Siguro may ilan sa inyo na malamang tatanggap ng maraming award. Pero kung hindi man, ang importante ay nandito kayo at magkakasama tayo. Pero bakit ko sinasabi to? Honestly, nung nasa edad nyo kasi ako, inaamin ko na akala ko ang mga estudyante lang na may medal ang sineselebrate. Ngayong matanda na ako, na-realize ko malaking karangalan na pala ang makapag-aral at makatapos, may medal man o wala. Dadating pala yung panahon as we grow old na hindi sukatan ng worth mo bilang tao ang pagkakaroon ng napakaraming award o trophy. Dahil hindi pala lahat nabibigyan ng chance na makapag-aral kagaya natin. Or mabigyan man ng chance, kailangan munang humarap sa extreme conditions bago makarating sa paaralan. So, halimbawa, ikwento ko lang sa inyo. 2 years ago, nabigyan ako ng chance na makapunta sa Nairobi, Kenya, sa Africa. Doon, bumisita kami sa iba-ibang public elementary schools at nalaman namin na hindi lang pala poverty ang pumapatay sa maraming kabataan sa Africa. Bukod sa poverty, sila rin ay nagiging biktima ng road crashes at nagiging dahilan ng pagkamatay. Nababangga sila ng mabibilis na sasakyan
dahil malalawak na highway ang kailangan nilang tawirin araw-araw para lang makapasok sa school. Mahigit 1 o 2 oras silang naglalakad at nire-risk nila yung buhay nila para makapasok sa school. At maswerte tayo kasi hindi tayo kagaya nila. Siguro yung iba sa inyo, hinahatid pa ng mga parents papasok sa school. Siguro yung iba may school service pa. O kaya, hindi kailangan makipagpatintero sa mga sasakyan para lang makapasok. Maswerte ka dahil kahit nasa bahay ka ngayon, matatanggap mo ang diploma mo. At mapalad ka dahil nagkaroon ka ng pagkakataon na mabigyan ng edukasyon. Sa totoo lang kasi, at siguro naman napapanood mo sa ibang mga palabas sa TV na may mga kaedad ka na may pandemic man o wala, hindi sila nakakapag-aral. May mga kaedad ka na nasa labas nga sila ngayon pero hindi para maggala o maglaro, kundi para maghanap buhay. Sana ang hiling ko sa inyo ay gamitin nyo ang pagkakataong ito para pagyamanin pa ang inyong kaalaman. Kahit nasa bahay, patuloy niyong gamitin yung mga resources na available sa inyo para matuto. Kung halimbawa, meron kang access sa internet, gamitin mo ito para maging mulat ka sa mga isyong panlipunan sa kasalukuyan. Alamin mo kung ano yung nangyayari sa loob at labas ng bansa, at makibaka ka sa maliliit na paraan gaya ng pagbabahagi ng impormasyon na totoo sa iyong mga kakilala. And alam ko din, usong-uso sa inyo ngayon sa social media, yung pagkakaroon ng mga social media, ng iba't ibang social media accounts. Sana gamitin nyo ito para magbigay ng magandang halimbawa sa inyong mga kaibigan at kakilala. Kung wala naman kayong internet sa lahat ng oras, paglaanan nyo ng panahon ang pagbabasa ng libro o pagtulong sa mga gawaing bahay. Dahil gaya nga ng sabi ko kanina, yung tagumpay hindi naman kailangan laging academic. Pwede rin tong sa pamamagitan ng pagtulong sa inyong kapwa o sa pagtulong sa inyong mga magulang. Alam ko, mahirap yung sitwasyon natin ngayon. We're all struggling to survive, sa totoo lang. Kung minsan nga, may mga panahon siguro na pakiramdam mo, malabo yung future. And it's totally okay to feel that way. Okay lang din kung hindi mo pa maisip sa ngayon kung ano ba talagang gusto mong gawin. At mas lalong okay lang kung sa unang pagsubok mo ay magkakamali ka at hindi ka agad magtatagumpay. Lagi mong tandaan na hindi hadlang ang mga ganitong sitwasyon ngayon para tumigil kang mangarap. Magpatuloy kang lumipad at abutin ang lahat ng naisin mo. Para sa iyong sarili at higit sa lahat para sa iyong mga magulang at sa mga taong nagtataguyod at patuloy na naniniwala sa iyo. Ang pagtatapos mo sa elementary ngayong araw ay simula pa lamang ng napakaraming magagandang bagay na naghihintay sa iyo. Simula pa lang ito ng napakaraming lessons na matututunan mo sa buhay. Simula pa lang din ng endless possibilities ng mga kaya mong gawin. Kaya huwag kang maniniwala kapag sinabi nila sa iyo na wala ng pag-asa ang bansang ito. Dahil ikaw ang hinihintay ng bayan. Kung tinatanong mo pa rin hanggang ngayon kung ano ang tagumpay, ikaw ang kahulugan ng tagumpay. Muli, pagbati sa inyong lahat na magtatapos ngayon at padayon. Isang magandang araw po sa inyong lahat. Ang aming pagtatapos, March 2019 to 2020, ay isa pong karanasang hindi malilimutan. Napagkaitan man po kami ng pagkakataon na makamarcha kasama ang aming mga magulang nang dahil sa pandemyang ating kinakaharap ngayon, ito po hindi hadlang
upang kami ay mabasbasan sa aming pagtatapos. Maraming salamat po, Panginoon, sa pagkakataong ito. Taos puso po namin pinapasalamatan ang aming mga guro na nagsisilbing aming pangalawang magulang sa aming paaralan sa walang sawang paggabay at paghubog ng aming pagkatao at pagbibigay dagdag karunungan sa amin. Salamat po sa mga kabuluhang yugto ng aming pag-aaral. Sa aming mahal na mga magulang na laging sumusuporta at gumagabay sa amin sa tamang landas. Sa aking mama at papa, mahal na mahal ko po kayo. Maraming salamat po sa inyo. Sa ating pagtatapos na may temang Sulong Edukalidad, Championing the Nation's Future. Sabay-sabay po nating harapin at yakapin ang bagong yugto ng ating pag-aaral ng may dedikasyon upang ating makamit ang tagumpay na inaasam-asam sa ating buhay. Congratulations at pagpalain po tayong lahat. Maraming salamat po. We, the 2020 graduate of Hugo Perez Elementary School main, Hugo Perez, Trece Martires City, Cavite, having received our certificate of graduation, do hereby pledge faithfully in our Lord, loyalty to our country, parents, teachers, and school. We pledge to make ourselves worthy and useful members of a democratic society. We pledge to do everything to make our country a prosperous one and a better place to live in. With the help of God, we pledge to
Tu'y pagsubok, mga hamon sa ating buhay. Magtiwala, tulad ng salita, magbubukas sa puso. Sa ating kagalang-galang na taga-Masit Comporo, Dr. Vicky Maligayo, sa ating principal, Dr. Barsilisa Digma, guro tatlo, Ma'am Irene Aniversario, sa ating kagalang-galang na kapitan, Semi Perdito, at sa ating Pangulo ng PTA, si Pres Margs Alaha. Isang mapagpalang tanghali po sa ating lahat. Tayo po ay dumako na naman sa isang pagtatapos kung saan naiiba ito sa lahat dahil tayo ay nasa new normal na tinatawag dulot ng pandemic, dulot ng COVID. Sa lahat po ng mga tao na nasa likod upang maging posible ang ganitong uri ng pagtatapos, pinapaabot po ang pasasalamat sa ngalan ng lahat ng kaguruan. At laking din pong pinasasalamatan ang pakikisa sa atin ng ating panahing pandungal, ang dati naming mag-aaral, LS Bartulay. Maraming salamat po. At higit sa lahat, sa mga magulang na patuloy na sumusuporta sa paaralang elementary Hugo Perez, isang taus-pusong pasasalamat po ang pinakahatid ng kaguruan. At panghuli po, para sa mga mag-aaral, tayo ay nasa tinatawag na new normal, maraming pagbabago sa ating buhay, ngunit gayon pa man, kailangan natin ipagpatuloy ang isang edukasyon na mayroong kalidad. Patuloy po tayong mag-aral, patuloy ang pag-aaral, hindi tigil ang pag-aaral kahit paano ang ating kinakaharap. Sa lahat po muli, isang pagbati at pasasalamat sa lahat. Maraming salamat po.